Hala, tama kayang singi sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero ano bang magandang negosyo ngayon? Nako, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema. Magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Welcome ho sa pinakabagong programa sa radyo ang TNT. Mga kaibigan, hatid po sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ng Department of Trade and Industry. Ito po ay isang oras na palatuntunan na isinasahing papawid po sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz at DWBR FM 104.3 MHz. Kami po ang inyong mga makakasama sa palatuntunan. Ako po si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Morillo. Magandang umaga sa iyo, Tess, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning, Ma'am Thelma. Kumusta na? Kumusta na po ang DTI? By the way, si Miss Thelma Dumpit Morillo, mga kaibigan, ay kasalukuyang executive Director of Public Relations Office ng DTI. Oo. Yes, okay. Well, excited tayo kasi ito ang initial broadcast natin sa programang TNT at inaasahan natin na ito ay makakatulong sa ating madla upang masagot yung kanilang mga katanungan at yung kanilang mga impormasyon na nais malaman kaugnay sa kalakalan, pagnenegosyo at kung ano-ano pa. Ibig sabihin marami silang malalaman at matututunan dito sa programang TNT. Pero bakit nga ba tinawag na TNT? Tayo ba yung para mag-hide and seek dito? Hindi, di ba TNT, ano yan yung di ba may scientific yung TNT for dynamite. Yung sabihin, explosive at saka marami silang malalaman na hindi pa nila siguro na didiskubre. Oo. So anyway, pwede rin yung TNT, Trade and Tourism, di ba? Pwede rin Tess and Thelma. Ayun. Di ba? Tess and Thelma. Tama-tama yan. Oo. So, maraming ibig sabihin o ipakahulugan ang TNT. Bahala na sila kung anong gusto nilang ilagay. Kung ano ibig ipakahulugan. Oo. Basta tayo nandito handa na magserbisyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taong bayan. Marami mo kayong matututunan dito sa 1-hour program. At syempre, may mga exciting segments rin tayo. Miss Thelma, di ba? Oo. May pa-contest pa tayo mamaya. Meron tayong pa-contest. Titignan natin yung kaalaman ng ating mga publiko sa mga ginagawa at mga programa ng DTI. So, napakadali ng mga tanong. Mamaya, ibibigay natin yan. At meron din naman tayong konting, ang tawag doon, pakimkim. Ayo, pakimkim. Token! Diba? Dun sa makakahula ng tama. May premyo. Pwede ba malaman mo ano yung prize? Ha? Ano kaya yung prize na yun? Secret muna. Secret? Diba? Mamaya na. Anyway, yung katulad nung nabanggit mo na Tess, yung programa ay hinati natin kasi iba't ibang functional groups ang DTI. So, bibigyan natin ng daan yung bawat group kung ano yung mga ginagawa nila, pinagkakaabalahan.
For example, meron tayo yung tinatawag na investment promotion group, di ba? Yung Trade and Investment Promotion Group. Yan ay pinangungunahan ni Undersecretary Panlilio. Kaya naisipan natin na imbitahin siya. Maya-maya tatawagan natin si Yusek Panlilio para malaman natin ano-ano ba yung plano o strategiya na gagawin para sa 2012. Kasi alam mo naman na kailangan maabot natin yung ating target, di ba, for 2012 pagdating sa exports and investments. I'm sure kapag ganitong panibagong taon na Ms. Telma, yung mga government agencies, nagpaplano na yan, di ba? May mga nakalatag ng mga plano to be implemented for the whole year. At yan ay talagang makikinabang, hindi lang yung ilang mga sektor, kundi lahat ng mga mamamayan, di ba? Right. Actually, last year pa yung ibang groups nagpaplano na yan. Kasi nga for implementation beginning January. Yung iba naman, may continuing program yan, a 3-year program. So, rini-revisit na lang yung targets kung workable ba, kailangan i-adjust or meron nga tayong tinatawag na catch-up ngayon. Kasi last year, medyo hindi natin na-attain yung ating targets, ano? So, kailangan ngayong 2012, medyo mag-double time. Ayan. So kung ano po yung mga programang nakahanda para sa taong 2012 na pangunahan po ng Department of Trade and Industry, yan ho yung aming ibabalita sa inyo. At syempre, ang iba pang mga segment, yung pa-contest na minention ko kanina, ang tawag natin, Ms. Telma, TNT o Tanong ng Tao of the Day. Diba? Yes, Tanong ng Tao. Tanong ba ng tao? Tanong natin sa tao. Tanong natin sa tao. Itanong natin sa tao. Ang una kong tanong siguro, kilala ba ninyo ang Secretary ng Department of Trade and Industry? Pwede ba ako sumali dyan? Ano yung tanong? Hindi pwedeng mag-empleyado ng Radyo ng Bayan at ng DTI. Ay, yung mga empleyado ng Radyo ng Bayan, hindi pala tayo pwedeng sumali. Ayan. So, tumawag lang po kayo sa amin. Sino ang Secretary ng Department of Trade and Industry? Okay. Sa ngayon ay magte-text muna, no, Miss Marel. Oo. Ano ba yung number na pwede nilang i-text? Pag-textan. Ito ba yun? Oo. Okay. Ayan, okay. 0917-422-6342. Yan po ang number na pwede ninyong i-text. 0917-422-6342. Ang tanong, kantanong. hindi kantanong. Ang tanong ay sino ang Secretary of Department and Trade and Industry? Dapat complete name. Siyempre. Ayun. At yung magsasend ng kanilang message, kumpleto rin dapat yung yung Contact pangalan, details tsaka, nila. Oo, address. Oo. Ayun. Okay. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Yes, at meron pa kayong ibang maririnig na segmento sa kabuuan po ng programa, kagaya ng success stories ng mga negosyante. Alam mo, marami talaga tayong hinanda ngayong first episode natin. Unang-una, syempre, bukod dun sa pag-interview natin kay Yusek Panlilio, kung ano yung strategies for 2012, kung paano mapalago ang trade and investments, gusto rin natin malaman, kasi nga kakagaling lang natin sa bagyo. So, may mga apektadong industriya dyan sa Mindanao. At gusto natin malaman kung ano-ano ba ang naging affected areas doon sa pangangalakal. So, subukan din natin na makausap si Undersecretary Merly Cruz ng Regional Operations Group. Mamaya-maya yan. Okay, babalitaan po nila tayo. In the meantime, Tess, siguro, dapat malaman ng mga tagapakinig natin, ano ba yung mandato ng Department of Trade. Kasi minsan, alam mo, dun sa meron kaming complaint center, yung DTI Direct.
Diba? Lahat Marami ng- bang tumatawag doon, Ms. Telma? Oo, maraming tumatawag doon. Wala lang ako yung figures, kung ilan yung for 2011, ilan yung mga nasagot namin na mga reklamo, tsaka mga nagtatanong, yung mga pagdating sa no return, no exchange. But mostly, consumer issues, consumer welfare issues. So, siguro Mariela, dapat kunin mo ilan yung mga nasagot natin na complaints last year dun sa ating DTI Direct. So, anyway, yung binabanggit ko kanina, Tess, ano ba yung mandato ng DTI, Kasi maraming nagkakamali. Minsan, kahit hindi na sakop ng DTI, sa amin pa rin ibinabato yung mga tanong. Basta't alam nilang depektibong produkto na kanilang nabili, i-report sa DTI. Pero may mga yan, di ba? Ibang klase, kagaya nung halimbawa sa gamot. Saklaw ba naman ng DTI? Pati gamot, hindi na po. Oo, hindi na kasaklaw ng DTI yun. Pati yung mga fresh, foods, hindi na rin atin yan. Sa DA yun. Kunyari, karne. Sa DTI, yung mga process, yung delata, yung mga presyo ng delata, ganon. Yan, saklaw yan ng DTI. So, ang ating slogan, kung nyo na itatanong, ay enabling business, empowering consumers. So, ano ba ibig sabihin nun? Enabling business. So, ibig sabihin, pinapalakas natin ang negosyo. Diba? Kasi pag pinalakas natin ang negosyo, then, maraming tao ang magkakatrabaho. That's right. Pag nagkatrabaho sila, meron silang pera na pambili ng mga produkto naman. So, isang cycle, di ba? So, pag yung isa ay mahina, parang domino effect, humihina na rin yung iba. So, kailangan palakasin natin yung buong link, kumbaga, yung buong chain doon sa, yung mga links doon sa chain. Tama yan. Kaya meron na tayong 20 minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang mga mahalagang paalala. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa PBS! Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo. 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 Okay, muli pong nagbabalik ang programang TNT. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpid Morillo. At Tess Ramirez. Pahinhin mo naman, Tess. Parang opposite tayo. Anyway, dumako na po tayo sa pangalawang segment ng ating programa. At tayo po ay maswerte at makakapiling natin. Walang iba kundi ang Undersecretary ng Department of Trade and Industry for Trade and Investments Promotions. Walang iba kung hindi si Undersecretary Cristino L. Panlilio. Magandang umaga po, Yusek Panlilio. Yusek, good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Thelma, Tess. Yes, maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami. Una po naming itanong. Siyempre, taong bayan muna. Yes, that's right. Taong bayan muna. So, Yusek Panlilio, ano po ba ang direksyon ngayon ng DTI for 2012 pagdating sa Trade and Investment Promotion? Ano po ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon? Okay.
Mag-umpisa tayo muna sa ating exports, no? Ang aming nakaplano at isinasagawa na ngayon, no? Ay yung unang-una, gusto namin i-revive yung Field Trade Center natin. Natatandaan niyo po na noong mga 80s, 90s, and I guess up to the early part of siguro the decade, meron tayong Field Trade Center, yung mga pavilion, no, which are permanent exhibition halls, no, for our export products. Ngayon po, dahil sa yung mga properties doon ay medyo napunta sa SSS at sa PNB, Philippine National Bank, medyo natigil. Ngayon, isinasagawa namin na maayos yung mga kontrata doon at ma-revive maski ilang-ilang lang doon sa siyam na pavilions. Ngayon, ang importansya nito is meron tayong permanent exhibition halls, no, lalo na doon sa mga export products na maliliit pa, kamukha ng ating mga housewares, furnitures, no, yung mga garments, isasama natin din yung garments, no, kasi ang garments parang nagkakaroon ng comeback, no. Mga ating Christmas decor products, handicraft products, and then of course yung ating SMSE, no. Gusto namin silang bigyan ng isang lokasyon na pag mga buyers natin from abroad magbibisita rito, isang lugar lang pupuntahan nila, at least meron na silang makikita at least 5 to 6 industry sectors. So, yes. Sa isang biyahe, makakaikot sila at marami na silang magagawa, lalo na sa ating syudad ngayon, no? Napakahirap ng traffic, napakahirap ng commuting between major city centers. Ito, we can save them time, money, and effort, no? So, yun ang isang malaking programa namin na isinasagawa ngayon. Okay, so number 1, permanent showroom. Yes, no? Number 2? Number 2, yung aming mga FTSC, our Foreign Trade and Investment Service Corps, ay ni-reorganize namin para maging more focused, no? At magiging yung tinatawag namin sa aming reorganization, it's geographic segmentation. We're forming teams, no, that will focus, let's say, for Europe, the Europe market, the American market, the North Asia market, the Southeast Asia market, the India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal market, mga ganon, no? Yes. What we're doing is bawat isang team, nilalagyan namin ng isang espesyalista sa exports, isang espesyalista sa investment, isang espesyalista sa imports, isang espesyalista sa intelligence gathering, no, yung market and commercial data gathering. Okay? So isa silang team, no? Hindi na sila dapat pang maghahanap ng let's say because they're now a team composed of it's a complete team, ay ang aming pakiwaris mas mabilis silang gumalaw at mas efficient sa galaw nila, no? Anyway, that's going to be launched middle of the month, and we want to hit the ground running there. Mabilis na ma-reorganize namin, no? Ganon, no? So yun ang number 2 major, okay, na ginagawa namin, no? And then of course so that's on exports, no? And of course we're meeting constantly with the Exporters Confederation, with the exporters groups, no, and joining them and continue to ask them how the government can be of immediate and effective service to them. Of course, one of them is yung tinatawag nating shared service facility, no? But I'll leave this is a project, a very notable project of Undersecretary Merly Cruz, no? And I'd like to leave this to her to discuss this. But this shared services facility as a concept is that yung tutulungan natin yung ating mga maliliit na SMSE, no? Like for example, small food exporters. They cannot afford, hindi nila kayang bilhin or magpundar ng isang, let's say, world-class packaging
Nahihirapan facility. sila sa ganun, Okay. yung ilan. Opo. Okay. One small company cannot afford it, but the government will support them. In fact, we will buy the equipment, and then we will locate this. No, right now, ang inaay na location for this would be mga state universities, no? And then dadalhin nila yung mga sa kanilang materials. Let's say they will contract this facility for a week. Then magpapackage sila dyan. Kung let's say ang sa kanilang produkto is they're exporting smoked fish, no? Okay, so dito sa shared facility, let's say for a packaging facility for for food products, makakapunta sila dyan, no? So they'll share this, no? Much like the co-op concept, no? But this time, this is not a co-op. It's really DTI, that's going to fund this and marshal the effective use of these shared facilities, no? So anyway, I'll leave that to Merly because si Yusek Merly talagang ang ano dyan ang ating corporal, sabi nga, no? Ating nangangasiwa niyan. Okay, so of course there are other things that we're doing. For garments, no, we're working closely. Ayan, alam ni Delma yan, yung Save the Industries Act, no? I'm sure nasabi na yan ng na-explican na ni Delma siguro yan, no? And of course we've gone in the air explaining what Save the Industries Act, no? This will really revive our garments industry. I think alam nyo naman na dati ang garments industry natin is one of our top exporters, no? We were hitting $3 billion per annum on garments exports. Ngayon, we're down. In fact, the lowest is we were down to something just like $900 million. Hindi ba umaabot ng $1 billion. Ngunit, ngayon, no, nakikita natin na ang garments umakit na. I'm sure we will close 2011 with at least $1.5 billion in garments. Okay, wala pa dyan yung Save the Industries Act. But what is now helping our garments industry? Nakikita namin na mas maraming mga manufacturers ng garments from China nag-uumpisa ng lumipat dito sa Pilipinas. Some of their operations inililipat na dito because of the rising labor costs and labor scarcity in China. So ngayon nagiging competitive na naman ang Pilipinas sa garments. This is notwithstanding na wala pa tayo nitong isang bilateral agreement na trade agreement na inaasikaso namin na masagawa yung tinatawag na Save the Industries Act with the United States, no? Pero Yusek, baka maisip nila, baka, di ba yung kapag produkto ay made in China, baka yun ay papaltukin o ano, wala ko ba tayong ibang bansa na pwedeng gawing... No. This is China manufacturers nililipat dito sa Pilipinas. So nagiging made in the Philippines na ulit yung garments, you know? No, yung tarjeta nun sa likod, yung sa mga, hindi ba sa kwelyo, lalabas na doon, made in the Philippines, no? Kasi dito nagawa, no? Ayun. Mas maano pa ngayon, mas maganda pa nga ang reputation ng made in the Philippines garments, hindi ba? Yusek Panlilio, we all know yung nangyayaring crisis ngayon sa Europe at saka yung ating sa US, which is a major market. Meron ba tayong shifting ng markets ngayon? Saan tayo magtutuon ng pansin ngayon? Okay. Hindi pa natin masyadong, well, sa electronics na ano na natin yan, no, na nadadamanan natin ang dip in electronic products because our electronic products exports have gone down. In fact, kasama ko lang yung SAPI head, kasama natin si Ernie Santiago, nasabi niya nga na their December or for the year 2011, mukha yatang over 20% sa kanilang drop. Well, that is very significant, no? And that's why we're missing our 2011 export targets because electronics really has dropped by more than 20%. Ngayon, but the fortunate thing, well, this is really it has been planned, no? I'm sure in the past, in the last 30 years, that we really shift from our traditional export products, no, which are basically natural resource products, no, like sugar, coconut products. Let's say we're lagging, bad na nga. Dati we were a big exporter of logs and lumber, no, and then mineral products, no. Now we've shifted, no. Makikita mo if I show you, marami na ngayon, hindi lang 4 yan ang main export products natin. It's already now 12, you know.
and they're composed, and they comprise 3, 4, 5% of the total pie, whereas before 80% or even 90% were only coming from 4 industries, no? Ngayon, in the last 30, 40 years, that shift has been that strategic shift, no, na sinagawa ng gobyerno natin na i-diversify natin ang ating export products ay naisagawa, no? And of course, ngayon, talagang itinutuloy namin, talagang ibinubudbud natin ang ating mga resources and even our manpower to continue the increase, no, in, for example, ito, motor vehicles parts, okay? We're now exporting a good amount, 3.7% of our total exports are in car parts, components, engines, transmissions, no? Number 2, shipbuilding. I think marami na nakakaalam na ang Pilipinas ay the 4th biggest shipbuilding country in the world, you know? Okay, and that's basic because of Tsuneshi of Japan, which is based in Cebu, and of course, yung Hanjin na nasa Subic, no? Yung dalawang yan, talagang naglalabas yan, no? Ng mga bagong barko, mga malalaking barko yan, those are 200,000 tonners, no? Those are, you know, if you can't imagine a 200,000 tonner, isipin mo lang yung 200 meters, you know? Ang haba ng barko is 4 na poste na Meralco. Okay. So anyway, sa ang food natin, it's already over 5% of our, and when we talk of food, ito yung basically bananas, pineapple, mangoes, and other vegetable products that we Pero export. Pero this year po, ano po yung mga pangunahing produkto na target na i-export natin? Yeah, kaya nga, hindi mo lang, ang sinasabi ko is, hindi na tayo focus in just 1 or 2, no? Ngayon talagang, ang ating export products, kinakalat talaga natin, you know. Ito nga sinasabi ko, home-style products. Ito dito na sa home-style, dito na papasok yung furnitures, housewares, handicrafts, no? Ang mineral products, of course, you know, we're producing a lot of gold, copper. There's a revival of the mining sector because the prices are very good. Now, of course, meron tayong konting, medyo may konting hurdles, may mga NGOs or even some LGUs na hindi pa believe sa contribution ng mining industry. Well, anyway, that's for another another topic, no? But anyway, but still, our mineral products have grown back to 6%, no? Garments and apparel, it's already back to 3.9, mga 4% of our total exports, no? Machineries, no? Nag-export na tayo, no? And of course, coconut products, ito na nga, yung ating binubudbud na binibigyan ng malaking atensyon, yung coconut water, no? There was a time na tinatapon lang yung coconut water, no? Pag kukunin yung copra para i-copra yung coconut meat. Yusek Panlilio, may kumpiyansa ba kayo na ma-attain natin ang ating targets for this year? Because last year, alam naman po natin, medyo... we are very confident, no? Because as I said, yung dip sa electronics, nakausap ko nga yung presidente ng Association ng Semiconductors and Electronics Industry of the Philippines, SAPI, no? Si Ernie Santiago. Kahapon, the other day lang, magkasama kami at nasabi niya na definitely 2012, no, magre-rebound ang electronics exports. Okay. Sana nga po. Okay, that's one. Then, as I said, wala naman po yung nakikitang sagabal sa pagtuloy ng, let's say, ng ating banana, pineapple, and mango exports, no? Mango nga, kung we can export as much as we can harvest, no? Kulang na kulang ang ating harvest for mangoes. Ang demand for mangoes is fantastic, no? So, okay. And then, ang ating furnitures, no? Sa dami ng mga bagong hotels na mga buildings sa buong mundo. Known na tayo for producing and manufacturing quality furnitures, no? For hotels, for mga resorts, no? Those are the markets we're concentrating on. And then, of course, garments, as I said, well, we are praying na, hindi lang hoping, but working hard na yung Save the Industries, may pasa to 2012, no? Okay. Now, sa investments naman, sa dako ng investments, the biggest
promotional instrument we can use, no, strategy, is the fact that the Philippines' good governance, under President Noynoy is a fantastic invitation, an attraction to the Philippines. Basta ang importante lang for investors, we can provide foreign investors first, of course, peace and order, security. Number two, reduce the cost of doing business here, reduce the hassles, reduce the red tape, the bureaucracies, so improve the ease of doing business, no? Okay, number two. And then number three is provide the incentives, that we give in BOI, PESA, sa CDC, Clark Development, sa all the other, Subic, all of the other tinatawag natin investment promotions area, IPAs, kamukha yun sa Cagayan de Oro, yung FIBIDEC, sa Mactan Ecozone, sa Baguio, sa Poro Point, yan ngayon, meron bago dyan sa Aurora Pacific Economic Zone, yung APECO, tinatawag na APECO, yan dyan sa Kasiguran. So all of this, as I said, they're very attractive, to foreign investments. What And about so, energy costs? Yusek Panlilio, yan din ang isang rinireklamo. Yes. Okay, as of now, agreeably, that we are one of the most expensive electric, but we are helping them, we are helping, especially sa mga economic zones natin, industrial zones natin. We have a support system, for reducing electric costs, So, meron yan. Hindi lang siguro nalalaman ng lahat. But we're easily servicing around 250 companies in our export zones, with some form of support for energy. And then, itong energy, I think, see very clearly that Secretary Rene Almendras has a roadmap, to reduce the cost of electricity. It's a little bit complicated to explain sa ating mga mamamayan. Pero, ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan is, we expect that in the medium term ay maibababa natin ang ating kuryente, because of all of the strategic plans that are being already pursued. That's not just in the planning board, but I can really see, well definitely yung ating mga level of supply, yung ating generation capacity is increasing, as I talk now, I know for a fact that there are 3,000 megawatts, either in the stage of construction, in the stage of permit securing, and in the stage of finalizing their plans. So, yung ating capacity will increase by easily 20% in the next 3 years. So with this, with more supply, I think it's very basic. Di ba? Pag dumadami yung supply mo, mas nagiging competitive from the point of view of the generators, di ba? Power generators. So, they have a tendency to, when there's competition, they have a tendency to start being competitive in their pricing, See, very basic yun pag ang supply is short vis-a-vis demand, makikita mo na you can price yourself comfortably, hindi ba? Yes, wala yes. masyadong competition, hindi ba? So, ang sinasabi ko is, with this liberalization or really enjoining and campaigning for more power suppliers, generators to come in, we will see that pricing will be competitive in the next, I would say, on the second to the third year from now, Okay, matatapos na yung mga final question po, Yusek. Parang may mga pronouncement si Secretary Abad which seems to send the message that we are shifting our economic policy, but more of domestic than export-oriented. Tama ba yung pagkakaintindi natin? Well, I've not seen any of those pronouncements from the good secretary. In fact, the good secretary has even been calling us to meetings to expedite or to fast track our capital expenditures and our other operating expense. Meaning to say, pagganahin yung ating mga projects na makikinabang sa taong bayan. They've been calling, in fact, they've been calling for meetings on this, the economic cluster and the cabinet meetings. Lahat kinakampanyahan na, the government is ready to support your funding requirements for your
for your capital expenditures, no? So now yung shift from domestic from export to domestic, I don't think that is correct, because really exports in any country, exports is the extra, the icing, of the cake, you don't need your population, your consumer markets to absorb, much more of your production. Your GDP, yung ating productivity as a country, mas laki niyan kapag ang export talagang tinrabaho natin, di ba? Pero yung sa inyong palagay, hindi ho dapat na ipag-alala yung kasalukuyang status po ng export industry natin? No, all of the exporters, syempre, everybody has the agenda to, syempre, di ba, to increase their sales, increase their profits. I mean, that's basic motivation for our exporters, no? And what we're doing is, as I said, we're trying to help them, support them, no? As far as governmental support can be extended, binubunyag natin yan at sinasagawa natin, no? Yan, nag-umpisa na dyan sa mga shared facilities for our SMSEs. And for our big exporters, andyan ang ating mga incentives, no? Sa BOI, sa PESA. Those are very meaningful incentives, very attractive incentives. That's why, as I said, ang electronics, for example, is a shining example of how these export zones, have been able to invite locators, that whereas, and as of now, they're producing $30 to $35 billion of exports. Ito yung shining example na successful yung export zone concept, no? Yes. Okay, so nakikita po namin na maraming dapat na abangan, yung ating mga listeners, yung buong Pilipino, pagdating dyan sa balita tungkol sa export. Kaya patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo, sir, ha? Kung inyo pong mamarapatin. Okay, maraming salamat din. Thank you very much, Yusek Panlilio. So good morning. To both of you and mga kasama natin dyan sa stasyon. Okay, sa stasyon ng bayan. Okay. Okay, sige po. Matuloy po kayo. Sige, salamat. Bye. Si Yusek Panlilio, mga kaibigan. At mamaya meron pa tayong makakausap. Ms. Thelma, no? Makakausap din natin yung ating mga provincial directors dun sa mga areas affected by yung recent Typhoon Sendong. Tanungin natin, kamusta na yung mga rehabilitation ng mga industriyang apektado dyan? That's right. At meron din tayo, tanungin naman natin from the private sector, yung yung direction ngayon ng PCCI dahil meron ng bagong presidente sa katauhan ni Attorney Varela, si Mike Varela. So mamaya yan. Okay, abangan niyo po yan, mga kaibigan. Magpapakilala po muna ang ating himpilan. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kong nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. We're back. Meron na tayong 49 minutes. Makalipas po ang 8 o'clock. At itong TNT ay napapakinggan dito po sa DZRB Radio ng Bayan, 738 kHz. At sa 104.3 MHz, yan po ang DWBR FM, ang ating sister station. At kami po muli ang inyong mga nakakasama. Ako po si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpid Morillo. Thank God it's Friday! Ayan, every Friday, Miss Thelma, papakinggan na nila tayo. That's Simula right. ngayong January 6. Yes, Ayan. January 6. At ito yung magandang sa pagpasok ng bagong taon at ng Year of the Dragon. Year ko yan ngayon, Year of the Dragon. Dragon ka ba? Yes. Wow! Swerte! Pero sabi nga nung mga manghuhula dyan, hindi raw ganong suswertehin yung mga ipinanganak under the Year of the Dragon. Ngayong year na to. Bagkus kami pa raw yung magdadala ng swerte sa ibang tao. Pero kayo magdadala ng swerte, pero kayo hindi swerte. Sabi nila, ako daw swerte. Year of the Pig. I have heavenly luck. Ayan, good luck. Yung hindi inaasahan na mangyayari ay mangyayari. Ayan. Pero next week, di ba, meron yata tayong maiimbita na parang psychic or astrologer, Marela? So, exciting yan. Abangan po ninyo yung ating pagtatanghal next week, next Friday. In the meantime, nasa linya na natin, Tess, si OIC, Linda, Assistant Regional Director ng Region 10, di ba? Region 10. Atin siyang tinawagan dahil gusto natin makakuha kung ano na ba ang ng update dito sa rehabilitation efforts, lalo na doon sa mga affected industries dyan sa region na yan. Alam mo, ang daming mga taga-DTI na employee and staff na affected. Oo. Ay, dito rin sa PBS. Talaga? Oo. Sige, tawagan na natin si ARD Linda. Good morning! Good morning po. Yes, maayong buntag. Maayong buntag. Kamusta na po dyan? We have started to get back. Oh, trying to get back on your feet? Yes. Oo. Ma'am, ano po ang mga affected industries natin dyan? In Cagayan de Oro City, maraming mga small, medium. So, ang pinaka-affected po nating SMEs are the food processors. Food processors? Meat processors, yes. Okay. Mainly, what type of food? There are yung mga meat, sausages, ham. Oh, these are major meat processors. Like Darling Foods, yung mga Fine Foods. That's right. Alam ko meron dyan yung Oro Ham that's famous there eh. Yes. Naapektuhan ho ba yun, ma'am? We have two na gumagawa ng ham na naapektuhan. Talagang total loss.
Total loss? Yes, wiped out. Sino po ito? It's the TGO, Pine Foods, Ham Producer, and the Darling Foods. Hello? Yes. Yes, ma'am. We have foods, which is hardest hit. Yes. At saka yung Pine Foods. Mga ham, gumagawa sila ng ham. Yes, ma'am. Okay. Would you have any the value or amount that was lost? More or less, their estimated damage declared with us is 30 million. 30 million? Ang laking halaga niyan. Oo. Ma'am, paano po tumutulong ang DTI para matulungan itong mga apektadong SMEs? Gumagawa po kami ng mga proposal para mahanapan po sila ng papaano sila mag-recover, especially in the acquisition of equipment and concessional loans. I see. Doon po naman sa ibang probinsya ng Region 10, like Iligan, sakop pa rin po ninyo yan? Yes, Iligan City. Okay, ano po naman ang naging damage po doon? Marami. Actually, mas malaki yung reported damage ng Iligan City. More or less, sa business and industry, more than 50 million yung reported nila. But the hardest hit, yung atin pong mga construction companies, kasi yung mga sasakyan, halos, even the payloaders, halos, pumunta na ng dagat. Ay, ganun ba? Okay, so Ma'am Linda, ano po yung assistance na binibigay nyo dun sa mga affected na mga negosyante? Right now, hindi pa kami tumutulong dahil nag-i-inventory kami. But basically, we are asking them, ano yung gusto nilang support. And most of them wanted a concessional loan for the purchase of equipment so they can go back to their businesses. Okay, so dapat yung suporta, di ba? Sa panahong ito, doon sa mga kababayan nating nasalanta, lalo na yung mga nagnenegosyo sa inyong lugar, dapat nandyan. So dapat po mabantayan na lang, Ma'am Linda, yun po yung aming hiling. Opo. Kamusta naman kayo, ARD? Personally, naka-recover na rin po ba kayo? Hindi pa ho. Ay, ako naman. I'm from Iligan. Yung water sa amin, hindi pa na-restore. My gosh. So where do you get your drinking water? Hinahakot po ng sasakyan. Oh my gosh. Pahirapan, as in. Yeah. Kamusta po yung ating staff naman? The staff, our staff. Yung staff? Opo. Kaunti ang affected na staff in Iligan City, but even those affected, nagmo-monitor din sila almost every day on the prices plus yung affected businesses. Naku, saludo po kami sa inyo dyan, ma'am, na kahit bumabagyo na at dilubyo, talagang nagtatrabaho pa rin kayo para matulungan yung ating mga kababayan. Trabaho po. Oo. Thank you very much. Baka meron pa kayong nice idagdag, ARD Linda? Ang amin po is, syempre, yung support to businesses so that they can go back and makatrabaho rin po yung mga empleyado nila. Ayan, okay. Ano ho ang inyong panawagan? Baka meron pang gustong tumulong dyan na kailangan ho ninyo? Para po sa aming mga clients, kasi some of them have more than 30 employees. Livelihood din po yun ng mga empleyado nilang naapektuhan, is especially yung may loan po sa bangko, na sana po matulungan, wag silang immediately i-require ng payment. Okay, thank you very much, ARD Linda, and we pray for your speedy recovery and rehabilitation dyan po sa inyong nasasakupan. Maraming salamat din po. TNT Explosivo. 3 minutes na lang bago mag 9 o'clock, napakabilis na oras. Ganyan talaga ang buhay, Ma'am Telma. Ang bilis naman ng oras, ay dami pa natin tatawagan. Paano ba yan? So, siguro si Attorney Varela, next week na lang, kasi meron siyang ibibigay na, yung directions ng PCCI for the year because he's the newly elected president of PCCI. At siguro yung forecast nila, no?
sa pagdating sa pagnenegosyo. In the meantime, congratulations dito sa ating winner. Tama yung kanyang sagot sa ating tanong, sino ang secretary ng Department of Trade and Industry? Congratulations, Mr. Benjamin Domingo ng Talipapa. Congrats! Novaliches, Quezon City. Nanalo Ang sagot? Sagot muna pala. Ang sagot, ang secretary ng Department of Trade and Industry, walang iba kung hindi si Gregory L. Domingo. Correct ang kanyang sagot. Domingo. Congratulations kay Mr. Benjamin Domingo. Domingo. Yan. Para makuha yung kanilang premyo. Hindi kaya magkamag-anak ito? Oo nga no. Pareho silang Domingo. O, hindi pwede magkamag-alak Sa pag-claim na kanyang prize, Mama Telma, dito na lang, iwanan namin yung prize dito sa PBS. Okay. Sa Radyo ng Bayan. Okay. 2 minutes before 9, oras na po ng aming pansamantalang pamamaalam. At bago tayo... Explosivo! 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 Bago tayo tuluyang magpaalam, Tess, bibigay ko lamang yung number ng ating DTI Direct, 751-3330. Diyan po kayo maaring tumawag kung meron kayong reklamo o kailangan niyo ng assistance or impormasyon. Basta diyan po kayo tumawag sa aming call center, 751-3330 DTI Direct. Alright, hanggang sa susunod na edisyon ng TNT, mga kaibigan, maraming salamat for listening. At sa ngalan ng lahat ng ating mga nakatuwang, si Miss Marela sa production side, sa technical side, thank you kay Tita Litz, Lita De Los Santos, Engineer Rene Itable at Jet Canco. At sa iba pang mga technicians sa ating sister station, DWBR-FM, 104.3 MHz. Maraming salamat. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Murillo. Hanggang sa susunod na Biyernes. Have a nice weekend, everyone. God bless. Yes po.